Ito si Rick. Ngayon, ipinadala ko siya sa buwan. Walang tulong mula sa orbita. Hindi siya babalik sa loob ng 3 oras. Kukunin namin siya pagkatapos. Mayroon siyang magaan na spacesuit. Kulang ito sa sapat na init at enerhiya. Nasa kanyang bag, oxygen tank, simpleng solar panel, universal tool, extrang CO2 filter, at water condenser. Kinokolekta niya ang moisture mula sa kanyang hininga. Wala siyang hermetic shelter. Wala ring panangga sa alikabok. Ang ibabaw ng buwan ay tuyo. Agresibo ito at napakatahimik. Walang hangin dito. Walang galaw. Ang araw ay nasa isang punto sa langit. Isang araw sa buwan ay halos isang buwan. Ang anino ay hindi nagbabago ng posisyon ng ilang oras. Madaling mabaliw dito dahil sa sobrang katahimikan at sa labis na parehong liwanag. Sa loob ng 20 minuto, umiinit ang spacesuit. Mainit sa labas, mahalumigmig sa loob. Nag-iipon ng hamog sa helmet. Umaagos ang pawis sa ilalim ng damit at doon naiipon. Walang mapuntahan ang singaw. Tumaas ang pulso at mahina ang cooling system. Kaunting kuryente lang ang binibigay ng baterya. Tinalikuran ni Rick ang ilaw para mabawasan ang init. Ngunit tumaas ang halumigmig. Naging pabugso-bugso ang paghinga niya. Stable ang presyon sa helmet pero di na comfortable si Rick. Ramdam niya ang pagdikit ng balat sa ilalim ng suit. Pinaandar ni Rick ang condenser. Pagkalipas ng ilang minuto, ilang patak ang naipon sa tangke. Ininom niya ito gamit ang tubo, hindi nilulunok basta lang hawak sa bibig. Maasim at parang plastik ang lasa. Namatay ang pampalamig, kulang sa enerhiya. Sinusubukan ni Rick na huwag gumalaw. Ang bawat galaw ay init, hininga at pag-aksaya ng lakas. Makalipas ang 40 minuto, pumasok siya sa anino ng bunganga. Hindi na kaya ng pampalamig. Kaya ginamit niya ang anino. Bumaba agad ang temperatura. Nagsimulang umingit ang spacesuit sa paghigpit. Humakbang si Rick, ngunit naramdaman niyang bumagal siya at nawala ng kontrol sa galaw. Dumidikit ang alikabok ng buwan sa kanyang mga paa. Dumidikit ito parang harina sa vacuum. Hindi ito matanggal. Kailangang magpainit, pero imposible ito sa buwan dahil walang hangin. Lumalabas ang lahat ng init sa kalawakan. Mabilis lalamig ang katawan kung walang artipisyal na init. Umupo si Rick sa bato. Idinikit niya ang kamay sa dibdib para manatili ang init. Humuhuni ang helmet. Sobra na ang trabaho ng ventilation system. Hirap siyang huminga. Nakalasap siya ng metal dahil sa sobrang carbon dioxide. Inalis niya ang filter cover, pinalitan ng spare. Nanginginig ang kamay niya. Hirap siyang igalaw ang mga daliri. Sinubukan niyang alisin ang moisture gamit ang condenser. Ngunit humadlang ang buhangin sa koneksyon. Upang manatiling mainit at hindi tuluyang lamigin, nagpasya siyang gumalaw. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa solar panel. Susuriin niya ang karga at babaguhin ang anggulo. Ngunit sa ganitong lugar, madaling maligo. Nag-uulit ang mga bakas sa alikabok. Hindi gumagana ang compass. Walang sariling magnetic field ang buwan. Hindi gumagalaw ang araw. 6 na beses na mas mahina ang grabidad kaysa sa Earth. Walang bigat na nararamdaman si Rick. Ngunit bawat galaw ay mahirap dahil sa mabigat na kasuotan. Umupo si Rick sa alikabok. Dumidikit ito sa bawat iklop ng kasuotan. Pumasok din ito sa bawat siwang. Binuksan ni Rick ang radyo. Gumana ang pindutan, hininga lang niya ang tugon. Walang ingay o sagabal. Sinabi niya pangalan. Humingi siya ng tulong. Inulit ang coordinate. Walang tugon. Umiinit sa loob ng helmet. Matatag ang presyon pero halos sana na sa loob. Pinunasan ni Rick ang visor pero nagpawis agad. Sumasakit na ang ulo niya. Hindi matalas kundi parang sintas na humihigpit sa bungo niya. Higit 1 oras na lang. Tumingin si Rick sa langit pero di na niya makita ang daigdig. Lumabas siya sa anino at bumalik sa solar panel. Nasa liwanag yon sa gilid ng bunganga. Bahagyang lumakas ang kuryente. Binuksan ni Rick ang palamig at agad siyang giniginaw. Sa loob ng suit, bumaba sa 15 grado. Inigalaw niya ang kanyang mga paa para damaloy ang dugo. May bahagyang panginginig sa buo niyang katawan. Namanhid ang kanyang mga paa. Nabas ang loob ng guwantes, hindi na ito mababaluktot. Sinubukan ni Rick ibaluktot ang daliri pero inatake siya ng pulikat sa kamay. Umupo siya, hinawakan ng kamay sa dibdib parang mas mainit doon. Walang kagalaw-galaw siyang nakaupo, nakatingin lang sa alikabok. Tuy at bitak-bitak ang kanyang mga labi. May 40 minuto na lang. Tumayo si Rick, humakbang at bumagsak. Mabagal, tila nasa tubig. Pinalambot ng grabidad ang pagbagsak. Ngunit wala siyang lakas bumangon. Siya ay nakahiga, nakabaluktot. Sa likod niya, mainit. Sa mga daliri, malamig. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hadlang ang kanyang suit. Sa langit ay mga bituin. Sa likod ay itim na daigdig. Mukhang gumagalaw ito. Ito ay isang ilusyon. Naramdaman ni Rick ang kahinaan, parang galing sa sakit. Lumabo ang kanyang isip. Naalala niya kung bakit siya narito. At agad niya ring nakalimutan. Malagkit na ang hangin sa loob. Binuksan ni Rick ang emergency ventilation. Nagbigay ng maikling pulso ang sistema. Ngunit bumara ang balbula. Sinubukan niyang direktang ikabit ang panel. Pero nadulas ang kamay niya. Napunit ang panloob na tahi ng guwantes. Pumasok ang alikabok sa butas.
Pinahihit niya ito ng kabilang kamay. Ngunit mas mabilis nang lumalabas ang oxygen. May hapdi sa baga niya. Si Rick ay nagsisimulang umubo. Bawat paghinga ay pinaghihirapan niya. Hindi niya alam kung gaano na lang katagal. Kumukurap at naghang ang screen. Humihinga lang si Rick, maikli at mabilis. Kaya niya lang ito ng 2 minuto. Iniisip na ni Rick ang kamatayan. Ngunit may itim na tuldok sa abot tanaw, isang barkong pangsagip. Dahan-dahan itong lumalapit at binubuksan ang hatch. Hindi gumagalaw si Rick pero buhay siya. Halos ubos na ang oxygen. Di gumagana ang kamay niya. Tapos na ang eksperimento, ngunit hindi na nakakarinig si Rick. Suportahan siya, mag-subscribe sa channel.